Abril 2018. Sa gitna ng madilim na kakahuyan sa Kampong Spu, Cambodia. Isang babae ang mabilis na tumatakbo. Ang suot na itim na hoodie ay basang-basa sa pawis. Nilalabanan ng katawan ang pagod habang pilit niyang pinipigilan ang pag-iyak. Pilit niyang itinatayo ang sarili. Ang sugat sa kaliwang braso ay malalim. Dulot ng pagkakasabit sa matalas na sanga habang tumatakas. Sa paligid may mga yabag. Sunod ang dalawang malakas na putok, ngunit hindi siya lumingon. Pinikit niya ang mga mata habang ibinubulong sa kanyang sarili na hindi siya maaaring mamatay ng gabing yun. 3 buwan na ang nakararaan sa isang maliit na karinderya sa Lucena City. Si Regina Calyang ay isa lamang sa mga karaniwang tagasilbi. 27 taong gulang, panganay sa 4 na magkakapatid. Matalino si Regina, ngunit hindi nakatapos ng kolehiyo, kaya tinanggap ang trabahong may maliit na sahod kapalit ng buong araw na pagod. Gabi-gabi siyang umuuwi sa inuupahang kwarto sa looban at bago matulog ay nagbabasa ng mga job posting sa Facebook groups para sa overseas workers. Sa dami ng pangako ng mas malaking kita, minsan ay napapaisip siya na iwanan na rin ang kanyang buhay sa Pilipinas upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang nagngangalang Luz, isang recruiter na nagpakilalang taga Laguna. Inalok siya ng trabaho sa Cambodia bilang customer service representative. Ang sahod ay mahigit kumulang 50,000 pesos kada buwan. Libre ang ticket, apartment, pagkain at may mga kasamang benefits. Wala raw dapat alalahanin. Binigyan siya ng ilang araw para magdesisyon. Sa kanyang silid habang nakatitig sa kisame ay napagpasyahan niyang tanggapin ang alok. Isip-isip niya ay isa itong pagkakataong hindi na dapat palampasin. Makalipas lamang ang ilang araw ay dumating ang araw ng biyahe noong Pebrero 2018. Hindi siya nag-iisa. May 11 pang kasamang Pilipino, pero puro probinsyana na nasa edad 24 hanggang 35. Mga lalaki't babae at iba't ibang kwento ng pangangailangan. Lulan sila ng van patungong Zamboanga. Tapos ay sinakay ng bangka mula Tawi-Tawi patungong Sabah, Malaysia. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na biyaheng bus, van, tawiran sa ilog, ilang oras na lakad. Doon ay magkakahiwalay silang dinala sa designated workplace kung saan sila magtatrabaho. Sa unang tingin, hindi halatang kakaiba ang gusaling pinagtuluyan nila sa Sihanoukville. Sa labas ay parang ordinaryong workplace lamang. May kubol ng mga gwardya, CCTV sa bawat sulok at mga aircon unit. Pinakilala sila sa supervisor ng ibang lahi. Binigyan ng scripts at mga alias na pang-international. Isa-isa silang pinaupo sa harap ng computer units. Binigyan ng online profiles at tinuruan kung paano makipag-connect gamit ang chat. Ang buong palapag ay tila call center, pero hindi ito katulad ng pangkaraniwan. Ang mga tanong ay hindi tungkol sa produkto kundi sa pag-ibig, sa investment at sa mga personal na usapin. At ang tunay na trabaho, panloloko sa mga foreigner gamit ang online romance, crypto scam at pekeng donation schemes. Sa una ay nagalangan si Regina ngunit naroon na siya. Wala siyang anumang pagkakataon para umatras pa. Wala rin siyang kahit na pamasahe para makauwi ng bansa. Hindi rin niya hawak ang kanyang passport na agad nilang isinurrender bago pa man makarating sa lugar. Noong una ay nakala ni Regina na madali lang, pero makalipas ang 1 linggo, naramdaman niya ang bigat ng trabaho sa pisikal na aspeto, lalo na sa kanyang konsensya. Ang mga ayaw sumunod ay kinukulong, hindi pinapakain ng sapat,
Wala ring sagot sa tanong kung kailan matatapos ang kanilang kontrata. Walang signal sa loob ng compound. Ang mga guard ay may dalang baton at kadalasan ay rumuronda sa lahat ng sulok. Unti-unting napagtanto ni Regina ang hirap ng kanyang pinasukang sitwasyon. Ngunit hindi niya alam na magiging ganito ang lahat at kung sakaling nalaman niya, nung una pa lang sana tinanggihan na niya ito. Bawat araw sa loob ng compound ay tila nilulunod si Regina sa sistemang hindi niya pinili. Sa harap ng isang desktop, nakaupo siya sa loob ng cubicle na gawa sa manipis na kahoy. Sa screen, may bukas na chat room. Ang kanyang pen name, Cassandra Lopez. Sa litrato, isang babaeng morena na may magandang postura, mahabang buhok, at may bakas ng kayamanang hindi niya kailanman naranasan. Gamit ang huwad na pagkakataong yun, araw-araw siyang nagtatangka ng bagong pang-uuto. Target ng script ang mga dayuhang expat na may edad 50 pataas, mga balo, hiwalay o mga westerners na retirado na at nag-iisa sa buhay. Iisa ang layunin, paibigin sila at hikayating mag-invest sa crypto project o di kaya naman ay magpadala ng pera kapalit ng ilang pabor. Hindi lang siya ang gumaganap. Sa bawat sulok ng gusali ay may mga katulad niya, Vietnamese, Burmese, ilang Chinese na mukhang mas bata pa sa kanya, at ilang African. Ang iba ay halatang ayaw sa ginagawa samantalang meron din namang tinanggap na lamang ang kapalaran. At ang mahalaga ay kumikita sila ng pera. Ngunit lahat sila ay ginawang tauhan sa isang mapanlinlang na sistema. Isang hapon noon, may hinilang lalaki palabas ng kwarto. Pinagbuhatan ito ng kamay at gamit ang kasangkapang di kuryente ay ipinaranas ang hindi niya makakalimutan. Sabi ng handler, para raw hindi tularan. Hindi ito ang una. Sa gabi may mga babaeng umiiyak sa banyo. Isa sa mga nakasama niya, si Jamie, ay kinuha ng madaling araw kasama ng ilang Vietnamese. Hindi na bumalik. Walang paliwanag, walang paalam at walang bakas kung kailan sila dinala. Habang lumilipas ang mga linggo, pakiramdam ni Regina ay unti-unti siyang nawawala sa sarili. Ang dating pangarap na makatulong sa ina ay unti-unting natatabunan ng galit at takot. Hanggang isang araw, sa pantry ng ikatlong palapag, habang walang bantay, nakiusap ang isang kababayan. Nais rin itong makaalis sa lugar na yun. Mula roon, unti-unting nabuo ang plano ng pag-alis. 4 silang Pilipino na nagpasyang iwan ang lugar. Marami pa silang hinikayat ngunit ang iba ay natakot o di naman kaya ay naging kontento na sa kung anong kalagayan meron sila. Lumipas ang 2 linggo mula nang mabuo ang plano. Isang gabi, matapos ang magdamag nilang shift, kinausap nila ang isang handler. Isa ring Southeast Asian na parang matagal na sa lugar. May posisyon ito sa ilalim ng mga supervisor at madalas nakikitang lumalapit sa matataas ang katungkulan. Sa pakiusap, sinabi nilang hindi na nila kaya, na gusto na nilang umalis, na kahit wala ng bayad, kahit hindi na mabawi ang mga buwan, gusto lang nilang makauwi. Tumango ang handler. Inutusan silang pumirma ng waiver. Isang pahinang nagsasabing kusa nilang nililisan ang trabaho. Walang matatanggap na kabayaran at walang pananagutan ang kumpanya. Kasunod nun, sinabi sa kanila na ihahatid sila sa border ng Thailand. Baka kinabukasan ng madaling araw. Binigyan sila ng pansamantalang lugar para maghintay malapit sa isang bodega sa unang palapag ng gusali. Hindi sila pinatulog buong gabi. Ang kaba ay mas matindi pa sa antok, ngunit may bahid ng pag-asa. Maya-maya, dumating ang isang SUV. May 3 kalalakihan sa loob, malaki ang pangatawan at seryoso ang mga mukha.
Sinabihan silang sumakay. Wala silang cellphone. Wala ring signal. Sa loob ng van, napansin ni Regina ang pakaliwa pa kanang ikot ng sasakyan. Hindi ito patungo sa border. Hindi ito ang daan na sinasabi ng handler. Lumipas ang mahigit 2 oras, padilim ng padilim ang kalsada. Hanggang sa huminto sila sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Walang bahay, walang ilaw, walang ibang sasakyan. Pinababa silang 4. Ilang metro mula sa kalsada ay may mga bagong hukay na tila inihanda kani-kanina lamang. Sa katahimikan ng gabi, narinig ang malakas na alingawngaw at isa sa mga lalaking kasama ni Regina ang unang bumagsak. Sa gitna ng hilakbot, biglang gumalaw ang mga paa ni Regina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero kailangan niyang tumakbo. Sa kanan ay masukal na mga puno, sa kaliwa ay may ilog. Pinili niya ang una. Mabilis ang pintig ng dibdib, halos hindi makahinga. Nadulas siya sa sanga, nasugatan ng braso, pinigilan niya ang sigaw. Ginamit ang sarili niyang hoodie para itali ang sugat. Habang nagtatago sa ilalim ng puno, tinapik niya ang sarili. Huminga siya ng malalim. Paulit-ulit sa isip ang dasal hanggang sa maramdaman niyang ligtas na ang paligid. Magdamag siyang naghintay, gumapang paakyat sa gilid ng burol. Kinabukasan, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa kakahuyan, nakita niya ang isang kalsada. Doon sa di kalayuan may magsasakang tila nagagapas ng damo. Tinawag niya ito kahit halos wala ng boses. Kahit hindi marunong ng wika ng mga lokal. Inabot siya ng lalaki na halatang gulat sa nasaksihan. Kalaunan ay natagpuan na lamang ni Regina ang kanyang sarili na nakasakay ng isang motorsiklo. Ang tulong ay dumating sa lugar na hindi niya inaasahan. Dinala ng magsasaka si Regina sa pinakamalapit na outpost sa bayan. Binigyan ito ng paunang lunas at doon ay inabutan siya ng isang lokal na pulis na agad tumawag sa embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh. Sa unang tingin pa lamang sa kanya, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Marumi ang kasuotan, may mga bakas ng pagkasabit sa kakahuyan. Nanginginig at tila hindi pa rin makapaniwala na siya ay ligtas na. Pagdating sa embahada, agad siyang pinakain at tinulungan ng staff. Nang makakilos na siya ng maayos, isa-isa niyang isinaad ang mga detalye. Pangalan ng recruiter sa Pilipinas, lugar ng pinanggalingang compound, ang itsura ng mga supervisor, ang kalakaran, pati ang rutang dinaanan mula Tawi-Tawi hanggang Cambodia. Inilarawan niya ang galawan sa loob ng scam hub. Ang sistemang parang pabrika ng panlilinlang at ang kinahinatnan ng mga kasamang nagtangkang umalis sa lugar. Sa tulong ng embahada, inilapit ang kaso sa local at international agencies sa Cambodia. Ilang araw lang ang lumipas, isang coordinated raid ang isinagawa ng Cambodian police kasama ang mga dayuhang tagamasid. Hindi ito basta-basta. Kailangan ng detalyadong plano, tamang timing at legal na pahintulot. Isang madaling araw noong Hunyo 2018, sinalakay ng otoridad ang compound sa Sihanoukville. Habang tulog pa ang karamihan sa loob, pumasok ang mga pulis, dala ang search warrant at rescue team. Naabutan nila sa aktong pagtatrabaho ang ilang dayuhang operators at workers na walang sapat na dokumento. Na-recover sa loob ang mga desktop, computers, kopya ng mga script at listahan ng mga biktima. Sa isang silid, may mga kagamitan at mga bakas ng pagpapahirap. Sa isa pang sulok, may pasilyong may CCTV at mga kwarto na walang bintana. Sa ikatlong palapag, natagpuan ng mga kasamahang Pilipino ni Regina. Walang ilaw sa kwartong yon at lahat sila ay tila minadaling itago matapos matiktika ng pagsalakay ng mga otoridad. Aabot,
Sa 62 katao ang nailigtas kasama ang 14 na Pilipino, 16 na Vietnamese at ilan pang mula sa China at Africa. Matapos ang raid, dinala ang mga nailigtas sa isang safe house. Doon sila inasikaso, tinulungan sa mga legal na dokumento at binigyan ng pansamantalang tirahan habang inaayos ang repatriation. Tinuntun din ang tinutukoy ni Regina kung saan siya dinala kasama pa ang 3 Pilipino nang gabing pinangakuan silang dadalhin sa border ng Thailand. Doon ay tumambad nga sa kanila ang patunay sa mga kwento ni Regina at kabilang sa mga natagpuan ay ang nauna nang nawawala na si Jamie. Hindi agad nakauwi si Regina dahil ginawa itong state witness kasama ang ilan pang naging biktima. Sa tulong ng Philippine Embassy, isinampa ang mga kaso laban sa mga nahuling dayuhang operators. Malakas ang mga ebidensyang nakuha sa mismong compound at lalo pa itong pinagtibay ng magkakaparehong testimonya ng mga biktima. Habang ang mga pangunahing suspect ay nakakulong sa Cambodia, isang panibagong hakbang ang ginawa ng Department of Justice sa Pilipinas. Sa salaysay ni Regina at iba pang nakaligtas, natukoy ang recruiter. Isang babaeng taga Binyan, Laguna na nagngangalang Luz Viminda Luz Legaspi. Ipinresinta ni Regina ang screenshots ng kanilang mga pag-uusap noon, mga resibo ng paunang bayad para sa processing at ang litrato ni Luz Viminda na siya rin ang personal na sumalubong sa kanila sa Zamboanga bago bumiyahe sa Tawi-Tawi. Isang buwan makalipas ang raid, naaresto si Luz Viminda sa kanyang 2-story luxury house sa Binyan. Hindi na ito nakapalag matapos basahan ang warrant. Ayon sa investigasyon, konektado siya sa isang sindikato ng illegal recruiters na nagpapalabas ng mga Pilipino sa backdoor route mula sa Mindanao patungong Malaysia at papasok sa mga scam hub sa Cambodia at Myanmar. Isa lamang si Regina sa mga nakaligtas. Ayon sa ulat ng DFA, may mahigit 30 Pilipino pa raw ang nawawala sa parehong ruta sa mga nakaraang taon. Sa Cambodia, nagsimula ang paglilitis. Nakakulong ang mga pangunahing sangkot habang ang ilang handlers ay tumakas. Ngunit patuloy ang kaso. Lumikha ito ng kooperasyon mula sa mga ahensyang nakatutok sa kaso at mga humanitarian organizations. Napag-alaman na pinatatakbo ang pasilidad ng isang malaking Chinese group na may impluwensya sa iba't ibang karatig ng bansa katulad ng Pilipinas. Naging masigasig ang mga otoridad upang matrack ang mga ito at mapanagot sa kanilang pagkakasala. Samantala, ang mga nahuli ay ikinulong sa high security holding facilities ng Cambodia. Hindi rin natapos ang kalbaryo ni Regina. Ilang buwan siyang nanatili sa safe house, sumailalim sa counseling at humarap sa mga otoridad. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya umatras. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa sarili niyang kaligtasan. Isa itong paninindigan para sa lahat ng mga naging biktima at sa mga posibleng maging biktima pa kung hindi titigil ang ganoong uri ng operasyon. Taong 2019 nang tuluyang makabalik si Regina sa Lucena, hindi na siya bumalik sa pinagtatrabahuang karinderya. Sa halip, nanahimik muna siya sa bahay habang unti-unting binubuo ang sarili. Hindi agad bumalik ang dating sigla niya. Marami pa ring gabi na napapanaginipan niya ang madilim na pinagdaanan. Sa tulong ng Department of Social Welfare and Development, sumailalim siya sa trauma therapy at livelihood training. Binigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng panibagong simula na hindi naman niya tinanggihan. Unti-unting bumangon si Regina mula sa mapait na kahapon at nag-focus sa maliit na negosyo. Binigyang tuon ang tila bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya mula nang siya ay makaligtas sa kapahamakan.
Sa huling balitang natanggap ni Regina, tuluyan ang nasentensyahan ang mga nahuling operators sa Cambodian Scam Hub noong 2021. Karamihan sa mga ito ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang ilan sa mga lider ay nahuli na rin sa magkakahiwalay na operasyon, bagamat may ilan pa ring nananatiling wanted sa mga otoridad. Nagtuloy-tuloy ang pagbangon ni Regina. Sa paningin ng iba na nakakaalam sa kanyang pinagdaanan, ay isa siyang kawawang biktima. Ngunit sa panahong yon, napagtanto rin ni Regina. Marahil ay dinala siya sa lugar na yon para sa isang layunin. Sa kabila ng lahat ng sakit, si Regina ang naging susi sa pagkabuwag ng isang sistemang matagal nang nagpapahirap at kumitil sa ilan. Ang tinig niyang dati walang nakikinig, ngayon nagamit sa makabuluhang pagkakataon. Hindi niya inakalang ang simpleng pangarap na makapag-abroad ay magiging dahilan para siya ang maging mukha ng hustisya. Ngunit naisip niyang marahil ay ganun talaga minsan ang kapalaran. Itinutulak ka sa dilim upang ikaw mismo ang magsindi ng liwanag.